cake na wood style effect, tara gawin natin yan. Ang theme ng cake na gagawin natin today ay Jungle Safari na nakuha lang yung design sa internet. Ito pala ipinabook na ni ma'am 3 weeks before. Natutuwa ako sa mga customer na maaga pa lang nagpapabook na ng mga customized cakes nila. Kasi para sa amin, less hassle talaga both sides. Mas smooth yung transaction at sure na naka-line up na yung mga cake orders nila. And bukod doon, maaga mapaghahandaan yung mga materials na gagamitin para sa cake design nila. Actually, mas magagawa talaga yung request design kapag early book yung customer. Kasi may enough time pa para mapaghandaan yung mga toppers, details, or other materials na kakailanganin para sa request design ni customer. Unlike sa rush order, nalilimit lang talaga yung mga design. Kasi kung ano lang available, yun lang yung kayang i-provide. Kaya I suggest, kung may mga customer na nagpaplano ng mag-order ng mga customized cakes, magpa-early booking po kayo para less hassle, smooth yung transaction, and ma-provide talaga yung preferred design nyo. So now, proceed na pala tayo sa paggawa ng cake. Para ma-achieve yung ganyang color ng cake, gumamit lang ako ng brown food color. At nilagyan ko lang ng super onte na black food color. And para naman ma-achieve yung wood design sa body ng cake, gumamit lang ako ng silicone oil brush or mas kilala sa tawag na barbecue brush. Pwede rin kayong gumamit ng tinidor. Nasa sa inyo na lang kung anong mas preferred nyong gamitin. And para naman mas mag-dark pa yung color ng body ng cake, gumamit ako dyan ng brown liquid food color at inispray ko gamit yung airbrush. Twice or 3 times yung gagawin para mas mag-darken talaga yung color ng cake. Kada first coat ng airbrush, i-rest nyo muna bago nyo i-airbrush ulit ng pangalawang beses. Kasi sa unang airbrush, maputla pa yan. Hindi siya magandang i-airbrush ng isang tadtaran lang. Mas maganda na i-rest muna para ma-absorb yung unang airbrush sa cake bago isprayan ng pangalawa and pangatlo. So, yun yung way ko para mas mag-darken talaga yung body ng cake. Kung ayaw gumamit ng maraming food color. Para naman sa icing sa lower part ng cake, gumamit lang ako ng green Petraco food color at leaf piping tip. And para naman sa pag-grass effect sa top ng cake, gumamit lang ako ng grass piping tip, and sa food color naman, naghalo lang ako ng green and ng black. Kapag wala namang green food color, para mas mabilis ma-achieve yung pagka-dark green, pwede rin gumamit at paghaluin yung yellow and blue food color. Then, lagyan ng super konting black food color. At kung mapapansin nyo, medyo nag-iba yung color nung final touch nung grass icing. Naubusan kasi ako nung una kong pinipe, kaya gumawa ulit ako. Pero don't ya worry dahil in-spread ko na lang para hindi halata. Hindi nyo naman halata, diba? Ayan ang tinatawag na pambihirang technique ng mga baker. Charing. At ngayon, maglalagay na pala tayo ng mga non-edible printable toppers. Ito ay mga nakuha ko lang sa internet pero mahirap silang hagilapin. Pero buti na lang, nahanap din. Inupit ko lang yan mano-mano kaya masakit talaga sa kamay. Lalong-lalo na yung mga dahon, yung monstera leaves dahil marami siyang corner. Ganun talaga kapag wala pang machine cutter for the tiyagaang person. At ang ginamit ko dyan na panggupit ay scissor and precision knife. Ito pala yung inspiration ng cake. Nabigyan ko ba ng hustisya? Ito na pala ang finished product at syempre hindi mawawala ang DJerlicious logo. I hope na nagustuhan niyo yung video na to. Huwag niyong kalimutan mag-follow. Thank you so much for watching. Babush!